Ladies and gentlemen, tonight in his third world title defense, here is the reigning WBA light heavyweight champion of the world, Dmitry Bivol. From Kasavyurt, Russia, now living and fighting out of Montreal, Canada, he is the reigning and defending WBC and IBF light heavyweight champion of the world, Artur Beterbiev. IBF, WBO, light heavyweight champion of the world, Artur Beterbiev. Want to remind you, he's ready to go. Corner, and they'll stop it. Dmitry Bivol. Bakbakang Artur Beterbiev at Dmitry Bivol para sa Unified Light Heavyweight World Championship na kung saan nga po ay nakataya ang tatlong titulo nitong si Beterbiev at ito nga po ay ang IBF, WBO at WBC Light Heavyweight World Title Belt. Samantalang itong si Dmitry Bivol naman mga idol ay nakataya ang IBO o ito rin tinatawag na International Boxing Organization Light Heavyweight World Title Belt. Ito magiging laban ng dalawang kampiyon na ito ay isa pong historical fight na pwedeng mangyari sa light heavyweight division at sa bansang Russia na kung saan nga pa'y parehas undefeated Russian boxer ang magtatagisa ng lakas sa Kingdom Arena, Saudi Arabia na kung saan nga po ang mananalo sa malaking laban na ito mga idol ay ang magiging hari ng light heavyweight division. Si Beterbiev ay mayroon pong kartadang 20 panalo, walang talo at may 20 nanakaw dito sa kanyang 20 na ipanalong mga laban. Kumbaga mga idol, perfecto pong record talaga ang kartada nitong si Beterbiev na masasabi nating halimaw sa dibisyon na kanya ngayong pinaghaharian. Pero hindi naman basta-basta lamang na boksingero ang makakalaban nitong si Artur Beterbiev na mayroon pong kartadang 23 panalo, walang talo at may 12 nanakaw dito sa kanyang 23 na ipanalong mga laban. Bagamat mababa po mga idol ang knockout ratio nitong si Dmitry Bivol, ay hindi naman basta-basta na boksingero lamang ang Rusyanong ito dahil sa tinalo na rin kasi nito ang isang Saul Canelo Alvarez gamit-gamit ang kakaibang estilo nito sa pakikipaglaban. Kung atin pong titignan ang estilo ng dalawang ito sa pakikipaglaban mga idol, ay napakagandang pagmasdan kung ito ay magpupuka na dahil ang isa ay agresibong boksingero na bumabato ng malalakas na kombinasyon gamit ang kaliwat kanan niyang mga kamao. Ang isa naman mga idol ay pinapanatili ang distansya nitong kanyang kalaban gamit ang matatalim at matutulis na jab. Hindi lang matatalim mga idol dahil sa may kakayanan din kasi ang mga jab na ito na makapagbigay ng matinding pinsala sa kanyang kalaban. Itong jab din kasi na ito mga idol ang nagpahirap kay Canelo Alvarez na kung saan nga po hindi basta-basta nakakapasok itong si Alvarez sa opensa na ginagawa nitong si Bivol. Ngayon sa magiging laban ni Bivol at Beterbiev na magaganap sa ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan ay sino para sa inyo ang mananalo sa magiging malaking laban na ito? Ang boksingero bang ginagamit ang matindi at nakakatakot na lakas sa laban? O itong boksingerong technical boxer na kayang panatiliin ang distansya ng kalaban para mapigilan ang pagbabadya nitong pag-usok? Kaya naman i-comment nyo na po niya magiging komento mga idol para sa gayon ay ating mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang malaking laban na iyan, ay ihahain ko muna po sa inyo mga idol ang dalawa sa mga nagdaan na laban nitong si Bivol at Beterbiev. Unahin na po natin mga idol ang laban nitong si Bivol na kung saan ay nakaharap po nito si Jean Pascal na isang veterano at agresibong boksingero mga idol. Si Pascal ay mahilig pong bumasag ng depensa ng kanyang kalaban gamit po ang kanyang pagiging isang brawler fighter. Pero hindi pumobra ang estilo ni Pascal kay Bivol dahil sa nauunahan kasi nitong si Bivol ang pagbadyang pagpasok nitong si Pascal sa kanyang depensa. Garuti po ang inabot ni Pascal sa laban na ito dahil sa malalakas na kombinasyon na sinalo mula kay Dmitry Bivol na naging pangunahing dahilan kung bakit nanalo itong si Bivol sa desisyong unanimous decision.
Isunod naman po natin mga idol ang laban nitong si Beterbiev sa Amerikanong si Alexander Johnson, na kung saan nga po sa unang pagkakataon ay medyo nahirapan itong si Beterbiev sa laban dahil sa estilo nitong kanyang kalaban na sumasagot din talaga ng mga kombinasyon. Sa laban ay nangibabaw ang lakas na Beterbiev, pero hindi din po basta-basta naging madali ang laban na ito para kay Beterbiev dahil sa ito po kasi ang sumubok dito sa kanyang kakayahan sa kung papaano lulusan ang masagot na kalaban. I'm gonna go out on a limb and say this, man. I mean, he's been around and he has more experience. A little less than 2.5 rounds. Johnson in my train, Alexander, I'm sorry, and he's not loading up. He just letting him go. Bev is doing in this fight. Ooh, nice one. Non-sanctioned fights, let's call them. Make his millions right here in the squared circle in the months and years. And to Russian to get the instructions in the corner. Look at the CompuBox numbers through over Johnson. And a big shot there, backs up Johnson. In the world, he's not phased. That right hand, the way he throws it, you don't even see it. And devastating power in both hands. I'm curious to see how this fight goes. React, and will Johnson turn it on at that point? Beterbiev speaking in French and then getting the transmit at this point, try and take advantage. Does not have the punching power. Go around in this fight. He's still in it, but has not found his offense. There was a left that got. If he do what he's supposed to do, but backing up to the ropes. He took this fight on short notice. And then Johnson is just getting. Johnson has nothing left. But the bell. The referee, Mark Nelson, say you got to show me something. The exact response he needed to have for the referee and his He's got to know the craft. his bachelor's, his master's, and a law there. Nonetheless, a decorated. He's working on a doctorate in sports science. Is Beterbiev. He's had his moments, but he's let Johnson. I found you need to get back into the boxing gym. And was that another knockdown or was that a slip? And a right hand, and he covers up, and that is it. That happened lightning quick and looked like Johnson overextended himself. He went straight down. Look at it here. Just sinks. And bam! Right on the temple. I think that's. Ngayon sa tingin niyo mga idol, sino kaya ang mananalo o mananaig sa magiging laban ng dalawang kampyon na Rasyanong ito? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol para sa gayon ay ating niyang mapag-usapan dito sa ating comment section.